Fantasy Food Park sa Bayan ng Kabakan, binuksan na. Pangulo ng South Cotabato Press Corps, sinuspinde. At DSWD-12 nagbigay ng pondo sa lungsod ng Tacurong sa mga proyekto para sa mga bata, pamilya at komunidad. Yan ang ulo ng mga balita sa Soxergen Headliners. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa Soxergen Headliners ngayong Nobyembre 21, taon 2024. Fantasy Food Park sa Bayan ng Kabakan, binuksan na. Narito ang ulat. Bakas ang kasiyahan ng publiko sa pagbubukas ng Fantasy Food Park sa Bayan ng Kabakan bilang isang aktibidad sa pagdiriwang ng Paskwenyo. Sa mensahe ni Kabakan Mayor Evangeline Pastor Guzman, lubos ito nagpapasalamat na ito na ang isa sa pinakamasayang pagbubukas ng food park. Lalo at marami mga Kabakenyo at mga bisita ang dumalo. Hinihikayat naman ito ang mga nagtitinda na ugaliing malinis ang kanilang stall, lalo at pagkain ang kanilang inihahanda. Iniyak naman ni Mayor Guzman na magsasagawa ng surprise monitoring ang tanggapan ng sanitary office sa mga stall upang malaman ang kalinisan ng kanilang inihahanda. Samantala, inilahad naman ng alkalde na hanggang sa Enero sa susunod na taon na magbubukas ang nasabing food park. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Freddy Valencia para sa Soxergen Headliners. Pangulo ng South Cotabato Press Corps, sinuspinde. Narito ang ulat. Pansamantalang sinuspende bilang Pangulo ng Organisasyong South Cotabato Press Corps o SCPC si Juster F. Godio dahil sa umano'y anomalya. Ang suspension ay batay sa Resolution number 2024-01 na pinagtibay ng mismong mga pinuno ng organisasyon na may petsang ika-19 ng Nobyembre taong kasalukuyan, bunsod ng kontrobersyal na fun run event na dalagan para sa Balay Silangan na kanyang inorganisa ng walang pahintulot at pag-aproba mula sa buong kasapi ng SCPC. Tinatanggalan ng otoridad si Godio bilang Pangulo ng organisasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon hinggil sa mga isyu at reklamong natanggap mula sa mga lumahok sa naturang fun run. Ang mga aligasyong ito ay nagdulot ng seryosong pag-aalala ukol sa hindi otorisadong paggamit ng pangalan ng organisasyon at ang posibleng pinsala sa reputasyon nito. Dahil dito, upang mapanatili ang integridad ng investigasyon at mapanatili ang kredibilidad ng SCPC, napagdesisyonan ng pansamantalang isuspindi si Godio bilang Pangulo ng organisasyon. Binabalaan ng publiko na ang lahat ng mga transaksyon, kasunduan o aktibidad na may kinalaman sa dalagan para sa Balay Silangan na event na isinagawa sa ilalim ng pangalan ng SCPC, pati na rin ang ibang mga transaksyon na isinagawa ni Godio gamit ang otoridad ng organisasyon, ay idineklara bilang walang visa at walang epekto, maliban na lamang kung ito ay muli nireview at pinahintulutan ng grupo. Matatandaan na dismayado ang mga lumahok dahil sa palpak na pag-organisa ng aktibidad, kung saan hindi umano naibigay sa kanila ang mga premyo, medalya, t-shirt, libreng tubig, at hindi rin na isagawa ang ipinangakong raffle. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Freddy Valencia para sa Soxergen Headliners. Para sa uling balita, DSWD-12 nagbigay ng pondo sa lungsod ng Tacurong sa mga proyekto para sa mga bata, pamilya at komunidad. Narito ang ulat.
Ang pamahalaang lungsod ng Tacurong sa pamamagitan ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO sa pamumuno ni Nancy Bawe at sa suporta ng Special Services Section sa ilalim ni Cathy May Catalan at Program Focal Person Social Welfare Assistant Jenny Lamery ay naglunsad ng isang komprehensibong inisyatiba upang tugunan ang mga pangangailangan ng mga batang lansangan, kanilang mga pamilya at mga katutubo sa mga mahihinang sitwasyon. Pinuntuhan ng Department of Social Welfare and Development Office 12 o DSWD-12, ang programa ay naglalayong magbigay ng mga target ng interbensyon para sa mga inabandona, inabuso at napababayaang mga bata. Gayon din sa mga pamilyang nahihirapan sa kawalan ng tirahan at mga hamon na may kaugnayan sa lansangan. Nakatuon ang inisyatiba sa iba't ibang mahihinang grupo, kabilang ang mga batang walang kakayahang pangangalagaan ang sarili, mga katutubo, at yaong mga marginalized dahil sa limitadong akses sa mga pangunahing pangangailangan at serbisyong panlipunan. Ang mahalaga, isinasama nito ang mga katutubong sistema ng kaalaman at kasanayan upang matiyak ang sensitibo sa kultura at epektibong suporta. Sa kasalukuyan, ang lungsod ng Tacurong ay tumutulong sa 12 pamilyang may mga batang lansangan at 31 individual na mga batang lansangan sa pamamagitan ng programang ito. Ang pagsisikap ng ito ay nakakuha ng pagkilala mula sa DSWD-12 na ang mga kinatawan ay bumisita sa lungsod upang suriin at suportahan ang patuloy na inisyatiba. Malaking kontribusyon din ang nagmula sa DSWD-12 Street Facilitators na sina Rosemary L. De Latina at Grace S. Candelario na aktibong nakikibahagi sa pagpapatupad at koordinasyon ng programa. Ang kanilang mga pagsisikap ay naging instrumento sa pag-abot sa mga apektadong individual at pagtiyak ng tagumpay ng programa. Ang programang ito ay naaayon sa pangako ni City Mayor Joseph George L. Lechoncito, MDDPA, sa pagpapalakas ng mga serbisyong panlipunan at pagbibigay prioridad sa kapakanan ng mga marginalized na grupo sa lungsod ng Tacurong. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Tony Valencia para sa SOC Surgeon Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman. Balitang walang kinakampihan. Balitang totoo. Balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang SOC Surgeon Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.